Mag-share muna tayo habang katrabi tayo. Pakiipod ng kaunti. At sino ito yun? Excuse me po, pakiipod ng kaunti. Ayan. Yun, ayan. Okay, ang ganda na. Ayos na. Yan, good morning po habang tayo nag-aantay ng pasahero. Ako po ay mag-share ng ito, babasahin, libreng babasahin. Ayan, may mga babasahin po ako, yan libre. Wala pong bayad, wala po akong sobre ha. Habang tayo naghihintay ng pasahero. Yung willing po mamaya bibigyan ko ha. Libre po ito, wala pong sobreng hinihingi. Wala po akong pera na hinihingi sa inyo. Kung may pera po ako, bibigyan ko kayo ng pera. Pero mas mahalaga po na tayo po ay makarinig ng salita ng Diyos. Ano po? Kasi po ay ang mundo ay kailangan ng Panginoon. So, ayan po, mamaya po, pagkatapos ko na mag-share. So, mahalaga lamang po na ibahagi ang kaligtasan. Ito po sa libreng babasahin. Ayan po, marami po dito. Marami po doon. So, pag napuno, ay di salamat. Ano po. So, magandang umaga. Hindi po ako hingi ng pera. Napakahalaga lang po na ibahagi ang mabuting balita. Bakit po kailangang ibahagi ang mabuting balita? Kasi po ito yung utos ng Panginoon. Ano po? Sabi po doon, kailangang maibahagi ang mabuting balita sa bawat sulok ng mundo. Ibig sabihin, hindi lang Pilipinas, buong mundo. Maging Amerika, US, Europe, Asian country, kailangan po makarinig ang mga tao. Kasi nga po utos ng Panginoon yan sa Mateo 28:16 to 20 na humayo kayo at ipangaral ang mabuting balita, balita ng kaligtasan. So, hindi ko po alam kung may mga pasahero na po na Christian na. Sino po sa inyo ang hindi mahihiya na sa being born again na? Kasi po, ang kaligtasan ay para sa lahat. Hindi po namimili ang Panginoong Yesus. Namatay po siya sa cross para po sa lahat ng tao. Kaya po, ang salita ay dapat marinig ng mga tao. Kaya po tandaan po natin, ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. O kuya, sa tulay lang ako. Hindi. Aring bayad ko para po mamaya ay, pakisuyo nga po. Hindi po yan yung bayad, aring pong bayad. At ako po yung nag-share ng Word of God. Ayan, mamaya po ako mamimigay. So, hindi naman po ako mamimilit. Ang mahalaga lamang po ay magawa ko yung responsibility ko bilang missionary to share the love of Jesus. Maniwala po kayo o hindi, wala po ako magagawa. Kailangan po matupad ang nasusulat na ang mga tao ay makarinig. Kaya po, salamat po. At kung may mga Biblia po kayo sa inyong mga tahanan, ipod-ipod. Ayan, napupuno na. Ayan. Kaya po napakahalaga. Uy, ang ganda pa ng nasa jeep ni tatay. Pagpalain. Ayun faith, hope, in love. Wow. At grabe ganda po nung nakalagay dyan. At ang mananatili po doon ay pag-ibig ng Diyos. Yung pananampalataya mawawala. Yung pag-asa mawawala. Pero yung pag-ibig ng Diyos never na mawala. Bakit? Kasi po 2,000 years ago, ibinigay na po na Jesus Christ yung kanyang buhay para sa iyo at sa akin. Personal. Ano po? Kaya po yung mabuting balita na ipinapahayag ay patungkol kay Jesus Christ. Ang mabuting balita po pala si Hesus Kristo, yung pag-ibig niya na isinugo siya dito sa lupa ng ating Panginoong Ama. Kaya nga po sabi doon, kagaya ni tatay, sabi doon, mapalad ang nagbibigay sa mga kapuspalad at pagpapalain. Mapalad ang mga umabot sa mahirap. Yung nagbibigay ng tulong sa mga aba ay pagpapalain ng Diyos. Kaya po, mapalad ang mawain sa mga kapuspalad at kakaawaan ng Diyos. Ang pag-ibig po ng Diyos ay dapat sinasagawa. Hindi ko makuha yung aking. Ang hirap po maging matanda, Kagaya ni tatay, nasa na kanyang anak, pamilya, na dapat ay kinakalinga at minamahal, inaaruga. Pero anong ginagawa? May mga magulang, may mga anak na pinapabayaan ang mga magulang matapos pag-aralin. Hallelujah, hindi ako pag-aralin. Kaya po tandaan nyo, napakahalaga po ng, sabi doon, yung maawain sa kapwa ay kakaawaan ng Diyos.
Kaya po, napakahalaga na tayo ay maawain din. Hindi ko madukot ang aking pangbigay kay tatay. Tatay, sandali lang po. Kaunting pang merienda. O tatay, pang merienda o. Tandaan nyo ha, ang Panginoon ay tayo pinayaman. Pabot nga po, para tayo tumulong. Kasi pag tumanda tayo, baka tayo dumanas din ng ganyan. Pero ang pinakamaganda po ay yung pag-ibig ng Diyos. Ano, yung kaluluwa natin ay maligtas. Kaya nga po, sa umagang ito, hindi po ako nahiya na ibahagi ang kaligtasan. Mamaya po ipapamigay ko to mga galing sa Biblia. Tandaan po natin, John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya po isinugo niya ang kanyang bugtong na anak. At ang sino man, isa-isa po ha, ang isang tao na manampalataya kay Jesus, kinilala siya bilang Diyos at tagapagligtas, bibigyan niya po ng regalo. Ano yung regalo? Buhay sa langit. Kasi lahat po tayo mamamatay. Salamat po Panginoon sa pag-iingat sa aming traveling mercy. Amen. Kaya po gano'n na lamang po ang aming ginagawa na bahagi ng kayo ng pag-ibig ng Diyos. Dahil ayaw ng Panginoon na mapahamak ang mga tao. Ano po yung sabi doon na kapahamakan? May impyerno po ha? May langit at impyerno. Marami pong tao na tinatawanan ng impyerno. Pero totoo po. Kaya po, ang gusto ng Panginoon ay makarinig kayo na may langit din naman. At ang langit ay para sa mga tao na magsisisi, mananampalataya kay Jesus, na siya po yung Panginoon na tagapagligtas ng kaluluwa. Kaya po kailangan na ang mga tayo makarinig kasi po ang panahon ay pasama ng pasama. Tingnan nyo ang mga balita. Digmaan dini, digmaan doon, lindol ka, parang kalilindol lang po sa Pero. Kung kayo mapagmatsyag, ang dami po. Sinyal po yan na babalik ng Panginoon. Tandaan nyo, ang Panginoong Yesus ay babalik. Kaya po ang mga tayo pinaghahanda. At ano po ang ihahanda natin? Kaluluwa. Kasi po yung kaluluwa ay mahalaga. Ano po? Ang katawan po natin, maiiwanan dito sa lupa. Pero yung kaluluwa, kaya po mayaman ka, mahirap ka, pulubi ka, kahit sino ka pa man. Gusto ng Diyos na maligtas ang inyong kaluluwa. Kaya lang po, kung wala pong mga ngaral ng salita ng Diyos, paano kayo makakarinig? Kaya po, kailangan nyo makarinig sa umagang ito. Hindi ko kayo kilala, pero kilala kayo ng Panginoon. Hindi po relihiyon ha. Kahit anong relihiyon ang pasukin mo, wala pong kaligtasan doon. Wala po. Ang makakapagligtas lang sa atin ay yung personal relationship with the Lord na kailangan mong tanggapin. Kailangan po natin na magdesisyon na tayo ay magtiwala sa Panginoon. Ano po, kayamanan, katanyagan, lahat ng bagay sa mundo mapaparam. Aanin mo ang kayamanan kung ang kaluluwa mo naman mapupunta sa impyerno. Kaya po gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos na ibinabahagi ang kaligtasan kasi mahal na mahal tayo. Kaya po ang mga tao sa bawat sulok ng mundo kailangang makarinig at kayo po ang magdidesisyon ha. Hindi ko po kayo maiiligtas. Hindi po. At ang ino-offer ko lang sa inyo ay si Jesus Christ kasi siya po yung magliligtas sa atin. May pag-asa po. Nasa Panginoon ang pag-asa. Hindi po yung pag-asa na yung sa balita ha. Yung pag-asa, ang Panginoon ang nagbigay ng pag-asa sa atin. May pag-asa, pwedeng maligtas ang kaluluwa natin at hindi itapon sa impyerno. So kaya po sabi doon sa John 14:6, Jesus is the only way, the truth, and the life. No one comes to the Father except Jesus Christ. Wala po palang makakapunta sa langit maliban kilalanin mo si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Ay paano po yun? Ang daming ayaw kay Jesus Christ, nire-reject. Pag minsan nga po kami namimigay doon sa bayan, doon sa merkato, ang tindi, nagtataklog ng ilo, ng tenga. Tapos ito, ibinibigyan namin ng babasahin, reject na sila, reject na reject. Tapos tinatawanan pa kami. Ay, nakakaawa po yung ganun tao. Sabi sa Biblia kasi, kapag ang isang yung namimigay ng ganito ni-reject mo, sino ang nire-reject, nanay? Yun, kami ay tagapag lamang? Yun, ay nakakaawa po. Maiyak-iyak ka na ang tao, gano'n na lamang, napakatitigas ng puso na inaabot ng Panginoon, pero reject na reject. Hindi natin naintindihan yung hininga pala natin na bigay ng Panginoong Jesucristo. Kaya po sa panahong ito, ang mga generation ngayon
kapag hindi po tayo nanumbalik kay Lord, marami pong itatapon sa impyerno. Pero, mayroon pong pangako sa mga tao na manunumbalik. Kaya yun lang po yung aming patuloy na binabahagi. It's up to you. Kung ano yung desisyon mo, yun ang patutunguhan mo pagdating ng panahon. Tandaan po natin, pansamantala lang tayo sa lupa. Ano po? Kung tayo umabot ng 100 years old, salamat. Paano? Sa panahon natin, ang daming namamatay, nagbabagsakan. Di po ba? Ang daming namamatay ngayon. And last year, kulang-kulang na 300,000 ang namatay na excess death dahil po sa mga itinurok sa tao na bakuna. Dami pong namamatay. At ngayon, marami pa rin bumabagsak dahil doon sa inilagay sa katawan na ito pala ay hindi pa accessible o hindi pa pinag-aralan pero inilagay sa tao. Ginawa ang tao na giniyapig. Pinagpraktisan ng tao kaya marami pong namatay dahil dyan sa itinusok sa katawan. Kaya po tandaan natin, ang tangi lang natin pag-asa kapag tayo nagsisi at humingi ng kapatawaran sa Panginoon na tayo patatawarin ng Diyos. Sabi doon, John 3:3 to 7, you must be born again to see the kingdom of God. Maliban ng isang tao ay ipanganak na muli, hindi ka paghaharian ng Diyos. Kaya nag-o-offer po ang Panginoon ng kaligtasan. Kayo po ang magdidesisyon. At mag-ingat po kayo dahil ang panahon ito, mayroon na naman silang pinaplano na kung ano-anong gagawin sa bawat sulok ng mundo. Natatakuti na naman at kung ano na naman ang ilalagay sa katawan na nakakalason at nakakamatay. Mag-isip po kayo. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Atay, para po. Ayan. Di bali po, God loves you. Okay. Ang magtiis hanggang wakas maliligtas. Salamat po. Ayan. Si Lulu. Salamat po. Napakahalaga po, kung, alam niyo po, kung wala sanang impyerno, hindi na po ako mangangaral. Pero totoo po. At ang solusyon lamang doon ay kapag tinanggap natin ang personal si Jesus Christ, maisasalba po ang ating katawan. Kaya po, hindi po kami nahihiya. Bagamat may tumatawa po sa amin, wala po akong magagawa. Ang mahalaga ay makarinig po sila. Anak ko, Jesus love you. Sa iyo yan. Ingat po ha. God loves you po. Ang Panginoon po ang nagmamahal sa atin na kami po ay instrumento lamang. Kung may namimigay po na babasahin, tapos may mga sobre at may mga buslo, hindi po namin kasamahan yon. Kasi nga po, ang Panginoon ay inihandog yung buhay para sa atin. Libre po ang salita ng Diyos. Kaya lang, wala man po kaming karapatan na manghusga sa aming kapwa. So, ang Diyos na po ang bahala na magparusa sa mga tao na ina-abuse na yung salita ng Diyos. Ang mahalaga lamang po makarinig po kayo. Yun lamang po ang layunin namin. Ano po? At once po na nakarinig kayo, tinanggap niyo ang Panginoon, hindi po kayo pababayaan ng Diyos. Ililigtas po kayo ng Panginoon. Kaya po sa umagang ito, salamat po sa pribileyo na tayo makapagbahagi. Kailangan po na ang salita ng Diyos ay makarating sa bawat sulok ng mundo. Kahit yan ay Amerika pa. Kaya lang ang problema sa panahon natin ngayon, kinokontrol ni FB kapag nangangaral ng salita ng Diyos. Ayaw po niyang ipakita, tinatanggal. Marami po kaming mga live video na salita ng Diyos ay tinatanggal po nila. Pero kapag kabastusan, ang dami pong may live. Pero yung pag kay Jesus, ayaw po. Pero God is love pa rin. Gagawa ang paraan ng Diyos para makarinig ang tao na makapagbahagi ng kaligtasan. Kasi mahal niya po ang mga tao. Amen? Ako po'y mananalangin. Traffic pa. Mananalangin po ako, nawa po yung mga salita ng Diyos na marinig yung magtimo po. Hindi po ako ang tagapagligtas. Si Jesus Christ pong namatay sa cross. Ano po? At hindi po relihiyon ha. Wala pong relihiyon. Kahit ano relihiyon ang pasukin mo, wala po. Yung lamang pong relationship with the Lord ang magliligtas. Kaya pagpalain ni Lord yung sasakyan ni tatay. O, tingnan nyo po. O. Yan po ay nakasulat sa Corinthians 13. Mama. Salamat po. Para po. Tatay, para daw po. Ingat po kayo. God concerned sa mga kaluluwa po ng tao. Salamat po, nanay. Ayan. O, ikaw anak. Salamat. Ma'am, salamat po. Ingat po kayo. Yun, salamat po. Basahin nyo na lang po. I-share nyo rin. Meron pa.
So, kaya gano'n na lamang po ang pag-ibig ng Panginoon sa mga tao. Yung kaligtasan po, yun po ang konteksto kung bakit nangangaral para maligtas sa mga tao. Ano po? Nanay, ikaw ba'y born again na? Yan, sa iyo. Yan. Salamat po. Ingat po kayo. Mga namalingki, ano? Oh, yan. Salamat po. God bless you po. Alam niyo po, kung alam niyo lamang kung gaano ang pag-ibig ng Diyos, iiyak po kayo. Kasi ganun din po yung naranasan namin nung kami ay tinanggap siya bilang Diyos sa tagapagligtas. Kasi ang kaligtasan ay para sa lahat. Kaya po, tandaan po natin, kahit sa accounting, saglit, kasi po ang bilis ng sasakyan, 45 minutes lang yata yung travel natin, 30, So, ingatan po kayo ng Panginoon sa inyong pupuntahan. Mami, ingat po kayo. Salamat po. Felix. Nananalangin na lang po ako. Ama, maraming salamat po sa umagang ito na malaya po kami na makapagbahagi ng pag-ibig mo kasi utos mo na mangaral, pagpalain po ang mga pasahero na tumanggap ng mga babasahin at nawa po magrema sa kanilang puso at kilalanin ka bilang Diyos sa tagapagligtas. Nawa po, Panginoon, sila'y makatanggap din ng regalo mo na buhay sa langit pagdating ng panahon. At sa oras na to, Lord, pagpalain mo po si Tatay Driver. Salamat po sa kabuhay niya, sa pag-iingat. At nawa po ang mga taong ito, Lord God, ay patuloy na makita na mahal kami ng Panginoon. Pagpalain mo po ang mga passenger at yung mga tumanggap ng babasahin. Sa iyo po ang papuri, sa pangalan ni Jesus, Amen. Salamat po. Mayroon pa po pala akong pabasahin, no? Yung willing lang po, ha? Willing lang po. Kuha na po. Basahin niyo po. Huwag po kayo matakot. Hindi po yan masama. Nung ako hindi pa po born again, may nagbigay din po sa akin yan at tinanggap ko. Hindi ko po itinapon kasi nasa salita ng Diyos po pala ang kaligtasan. Puri lang. O, isa pa. Ikaw, anak, meron ka na. Mamsi, ayun, yung isa. Mami, libre po. Love you po. Lord, sabi mo po, yung mga inire-reject si Jesus Christ ay walang mamanahin sa kariyan ng Diyos. Kaya po yung tumanggap, pagpalain mo naman po. At may chance pa na maligtas. Thank you po, Ama. Ito po yung dalayan ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa mga tumanggap. Pagpalain po ng Panginoon. Sabi po doon, basta may pagkakataon, mangaral sa mga kalye, sa mga jeep, para po ang mga tao ay makarinig pa ng kaligtasan. Kaya salamat po sa pakikinig nyo, ha. Malapit na akong bumaba. Sino pong born again sa inyo? Wala pa? Yun po ang hinahanap ni Lord, ha, para maligtas, ha. Jesus, love you po. Salamat po. Bye-bye po. Bababa na ako. God bless po. Bye-bye. God bless po, mga kapatid. Gandang umaga po. Pastor Mon, Pastor Jones. God loves you po. Sister Adelina. To God be the glory po. Amen. Mga kapatid, salamat po. Bye-bye.